part 2 na video ni Saldico Sablay. Hello, what's up guys? Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po ito nga guys ang balita ngayon na kasubaybay lahat na nakapanood ng video na nakita po nila na talagang hindi magkakatugma ang mga sinasabi ni Saldico doon sa kanyang video. Lalo na yung pag-insert ng 100 billion at pagdi-deliver ng pera. Dahil nakita nga po mga kabayan na hindi pa nailalabas ang pera, kumbaga hindi pa nare-release pero na-deliver na ni Saldico. At yan po mga kababayan, kaya bago natin na panoorin itong mga video na to na talagang mayroon talagang malilinawan tayo na talagang fake o talagang hindi tama, talagang ito ay scripted at ginawa lamang ito para siraan ang administrasyon. So ito na mga guys, bagong lahat, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video, paki-subscribe, paki-pindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video. At ito na guys, panoorin natin itong video na to na dito tayo magkakaroon ng tamang komento kung ano ba ang sasabihin natin. Ito panoorin natin. Ay naglabas ng part 2 na video si Saldico. Halina, pag-usapan natin ang binaboy na script. Una, sinabi ni Saldico na tinawagan siya ni Amina Pangandaman na magpasok ng 100 billion sa BICAM. Ang BICAM ay naganap noong December 11, 2024. Ang trabaho ng BICAM, Bicameral Conference Committee, ay pagsamahin ang Senate at House version ng budget at gumawa ng isang Bicameral Conference Committee report. At ito ay nagiging GAA, General Appropriation Act, after mapirmahan ng Pangulo. Pero take note, hindi ito pinirmahan na lang ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nakakita siya ng irregularidad sa naturang BICAM report. Ano ang kanyang ginawa? Nagveto siya o inalis niya ang 194 billion. Kung nag-insert siya ng 100 billion, bakit inalis niya ang mahigit sa 100 billion piso at na nagkakahalaga ng 194 billion sa kabuuan? Saan ka nakakita na uutusan mo si Pangandaman na kausapin si Saldico at nagdagdag ng 100 billion tapos aalisin mo ang 194 billion? Ano yan? Pero hindi lang yan nakababuyan sa script ni Saldico, kung hindi yung petsa na nakalagay sa screenshot na pinakita ni Saldico, kung saan pinakita niya ang mali-malitang pera na ibinigay di umano kay Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Uulitin ko, pinirmahan ang GAA noong December 30 at na-release ito ng January 11 ang budget. Ito na ang kahindik-hindik na katangahan na binaboy na script ni Saldico. Ayon sa mga litrato na pinakita ni Saldico, ay hindi sinasadyang makita ang mga date kung kailan niya ibinigay di umano ang kickback kila BBM at Romualdez na pera galing sa GAA. At ito nga ay mayroong date na nakasulat. Mukhang nakalimutan yatang i-edit. Anyari, take note lang, na-release ang budget na tinutukoy ni Saldico noong January 11, 2025. Pero ayon mismo kay Saldico, nag-deliver siya ng pera kila BBM at Romualdez sa mga sumusunod na petsa: January 8, 2024, June 3, 2024, June 14, 2024, May 1, 2024, May 14, 2024, November 29, 2024, at October 2, 2024. Hindi pa nare-release ang budget noong 2025 pero nakapag-deliver na siya ng kickback noong 2024. Saan galing yung pera? Ngayon ninyo sabihin sa akin na hindi scripted ang binaboy na binabasa ni Saldico. Katulad lang ito ng script ni Gutesa. Basura, walang kwenta. At dahil dyan ang tanong, sino ang nasa likod ng pagkanta ni Saldico upang pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos?
So yun guys, sa napanood natin na talagang napakalinaw yung paliwanag na talagang sablay ang lahat ng mga sinabi dito na hindi tugma dun sa kasi nga malinaw naman po na, kung, nag-insert si BBM ng, 100 billion, bakit binito niya yung 100 o mahigit 100 billion na pera sa isang, proyekto? Bakit niya binito niya, 'di ba? Napakalinaw po mga kabayan at hindi lang doon, maging doon sa deliver ng pera, hindi pa nare-release ang pera, pero nakapag-deliver na itong si Saldico, 'di ba? Napakalinaw po mga kababayan. So ito pa mga kababayan, panoorin din natin itong isang, video na 'to na talagang, ah, malilinawan tayo na itong ginawang video na 'to doon po sa Davao. Dahil nga po itong nahagip na sasakyan dito na sports car ay sabi nga ng, balita ay galing ito sa Davao ito talaga nanggaling o nangyari itong paggawa o pagpicture ng mga balita na napakarami at nahagip dito yung sasakyan at nakita po yung sticker at doon natukoy kung sino, kung saan ito nakarehistro. Ito ay sa Davao at isang congressman ang nagmamay-ari. Hindi pa po natutukoy kung sino pong congressman ang nagmamay-ari nitong sport car. Kaya ito guys, panoorin natin. Ngayon, ang problema nila, mga sangkay, ang problema dito sa script nila, hindi nila inalis itong nakadikit na may nakalagay na 8L. Ngayon, anong mayroon dyan? Yan po ay conduction sticker. Yung sticker na yan, makabuluhan yan. Dahil may mga malalaman po tayo dyan. At ngayon, mga sangkay, sa sobrang tanga ng scriptwriter nila, hindi po nila naisip na tanggalin ito. Ngayon na booking. At alam nyo, ito na ang nangyari. Yung conduction sticker daw ng kotse sa picture ni Zaldi, registered sa Davao. Nako! So, alam natin mga kababayan, kailangan bago tayo i-analyze natin na maigi. Kumbaga, tingnan natin kung tama ba ito kasi napakaraming mga komento na mababasa natin sa social media na naniniwala sila na hindi talaga si Saldico ang gumawa nito. Kasi makikita niyo naman yung mukha, mataba si Saldico, at yung gumawa ng video payat, lumiit yung mukha at payat yung katawan, 'di ba? Napakalayo ang ano, tapos yung ngipin niya, may bungi dito sa bandang kaliwa, banda tapos yung nagsasalita wala siyang bungi. So, 'yan ay talagang itong ginawang video ito ay talagang plinano para siraan ang administrasyon, mga kababayan. Malinaw po ito dito. Kaya ano ba ang masasabi niyo dito sa mga napanood ninyo, mga video na ito? Ano ba ang komento ninyo mga kababayan? Ilagay niyo lang po sa comment section. At ako'y magpapaalam na hanggang sa sunod muli mga kababayan. Magkita-kita po ulit tayo sa sunod na mga video. Ingat po. God bless you all.